Ibinunyag ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Cambodia ang lihim ni PNP Chief Bato de la Rosa at CIDG Region 8 Director Superintendent Marvin Marcos na una nang sinibak sa pwesto matapos masangkot sa katiwalian at ibinalik naman sa katungkulan ng hepe ng kapulisan. Kung ano ang lihim sa ugnayan ng dalawa, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Iduas. Ibinunyag ni Pangulong Digong Duterte ang sikreto ni PNP Chief Bato de la Rosa at CIDG Region 8 Director Superintendent Marvin Marcos kung bakit malapit ang mga ito sa isa't isa. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Cambodia, sinabi ng Pangulo na mista o magkaklase sa PMA sina Bato at Marcos na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa Baybay Jail. Sinabi ni Digong na noong malaman niya na mista ang dalawang opisyal ay siya na mismo ang pumigil na wag itong sibakin dahil gusto niyang malaman kung hanggang saan ang nakontaminate nito sa kanyang mga tauhan. But because I am the president at ang pulis ko under ko, doon ako maniwala. Sabi na bakit si Duterte nadidepensahan niyan? Si Marcos ayon tanggalin. Ay, ano ba talaga sekreto niya? You know, Marcos, classmate niya. So, sa PMA, nista niya eh. Pero I believe in his good faith. Pinalitan niya lahat yung mga pulis nang umupo siya that were tainted with drugs. But he never knew na pati pala yung mista niya, nilagay niya doon sa pwesto, may bukol rin. So nung nalaman ko, sabi ko, wag, totoo yun. Ako ang nagsabi, wag mo nang tanggalin yan. Total, ikaw lang rin naglagay niyan. Hayaan natin, tignan ko kung hanggang saan ang nakontaminate niya. He was a regional CIDG. Kung ilan ang pulis na nakuha niya. And even if the mayor was already there, pero hindi pa yung pumasok sa prisuan. That was an order days ago. Sinabi ko lang, hayaan mo na lang. At pinangka niya ako na, sir, sorry talaga yung hindi ko akalain classmate ko, pa naman ito mista ko. Nandiyan rin pala sa droga. O sige, hayaan mo. Kasi meron na yan may na-connect na yan. Hanapin natin kung sino. Kaya tanggalin mo yan bigla dyan. Iwan mo yung na-contaminate na niya, infected. Eh, wala rin magsilbi. Then came that. But that incident there na yung pinasok sa prisuan tapos pinatay, ibang it does not relate to yung gusto niyang tanggalin si Marcos kaagad. Sabi ko, no. And that is my privilege as the Commander-in-Chief of all armed forces. Armed forces, including the police. May armas yan eh. So, sabi ko sa mga tao, there is nothing really to it, except that I just wanted to know how far was the contamination. That was it. Walang ano dyan. Then, yung naman, pinatay doon sa loob yung mayor. Sabi nila, wala daw armas. Well, if he could corrupt everybody in the western side of the Visayas, from Bohol, Leyte, Samar, including Cebu. Sila yun eh. And ano bang problema ninyo? We are covered simultaneous live cast ito sa Philippines. Of course, I will believe the police. Sabi ng NBI is still under me. Secretary of Justice is my cabinet member. Under the Bureau of, one bureau is the Department of Justice, yung iba, Immigration. Kung talagang lakarin ko, di sabihin ko sa NBI, palabas mo na lumaban. But sabi ng NBI ngayon, murder. Oh well, sabi ko, unless there is a case filed and convicted, I would still believe the police. And even the military for that matter. Kasi sabi ko sa kanila, we are in a bind.
There are 4 million drug addicts in my country. How do you suppose that I will solve the problem? Itong kasing ibang other countries, especially America, they're easy to condemn. And they do not even bother to find out why is there that there are 40 million drug-related deaths in America every year. At ang sabi lang nila dito, the 3,000 na sinalvage raw extrajudicial killing. How can that be? I have lost about 27 policemen and military 32 kasi connected with the operation against drugs. Eh kung extrajudicial ng salvage yan, bakit hindi na nila barilin? Bakit pa magpakamatay ka? Ang extrajudicial killing, and the usual is, tinatali mo yung tao, pinapaluhod mo, tapos binabaril mo. But that ain't the case, actually. Hindi pumapasok ang gobyerno ng ganon. And when I became president, I fired 7 generals, all in the drug industry. So, even before I took my oath of office, there were already a lot of killings. And if you kindly refer to the record, you're but 2 steps backward. Makikita ninyo yun. So, what does that indicate? They were already purging, there was cleansing going on. We came on the 3rd week when I ordered the police to squeeze everybody and to tell me the truth. Ano ang nangyari? Kayo nakikita ninyo because it was an international splash. Kita, by the hundreds of thousands, nag-surrender, bata, matanda, babae, lalaki. And, the other countries treat it with triviality. Parang minis mo, I have here a 4 million drug addicts to worry. Wala akong pera. Wala akong pera because I entered the presidency midterm. Ang gastos ko lang ngayon, operating expenses, maintenance, is the product of the previous administration. This is a budget that was prepared last year. And next year is being prepared now for operation, implementation next year. Wala man doon sa na malalaking, sabi na, bakit pinapatay ni Duterte, kapwa niya Pilipino? Pwede niya bigyan ng rehab. Saan ako makuha ng pera? Do I get the money of the defense and give it to the Secretary of Health? Or yung tourism ko, sabihin ko lang, pahayaan mo na yung mga turista kung ayaw nila magpunta o hindi. No, that would be robbing Peter to pay Paul. Ang talagang DSWD, pati ang health, wala. Zero. So I could not do anything. Were it not for a singular Chinese guy, a philanthropist, and may God bless him all the way. He donated, kasi sinabi ko sabi niya, meron silang i-donate, a facility for drug rehab. Sabi nila wala silang lupa. So I ordered the military to open all their camps and accommodate yung mga maglagay ng rehab. So yung nandyan ngayon sa 10,000 people facility, is in Fort Magsaysay. So, isa yan. But wala akong nagawa. Next year, marami na akong magawa. May budget na ako. Ngayon, budget ito ni Aquino. Because the President at the start of the year, the budget time is January to December. Ngayon, sabi patay, sinabi ko, ganito yan, mga kababayan ko, the 4 million is a staggering amount.
maybe sa 3,000, 4,000 namatay, I would admit to you now, sincerely, na yung namatay noon lumaban sa pulis. Lahat man kayo may kilalang addict doon sa Pilipinas.